Si Murray at Fioravante na matagal nang magkaibigan ay dumating sa isang punto ng pagbabago sa kanilang buhay. Habang nahaharap si Murray sa pagsasara ng kanilang family bookstore ay nagpanukala siya ng kakaibang plano kay Fioravante upang kumita. Matapos marinig ang interes ng dermatologist ni Murray sa isang Menage à Trois ay iminungkahi niya si Fioravante bilang posibleng kalahok na sinasabing may kakaibang karisma si Fioravante. Sa simula ay nainsulto si Fioravante kaya agad niyang tinanggihan ang ideya ngunit mapilit si Murray na sinasabing ito'y oportunidad upang pagkakitaan ang kanyang alindog. Sa bahay ni Murray, habang nakikipagbiruan siya sa kanyang mga apo tungkol sa kuto ay tumawag sa kanyang telepono si Dr. Parker, ang dermatologist, na nagpahayag ng interes sa isa munang solo session kasama si Fioravante. Tiniyak ni Murray ang kalinisan at profesionalismo ni Fioravante habang siya ay nagtatago para hindi siya marinig. Paglaon, sa flower shop na pinagtatrabahuan ni Fioravante ay ipinaalala ni Murray ang kanyang panukala. Nanatiling duda si Fioravante at kinwestiyon ang katinoan at etika ni Murray. Habang naglalakad sila ay tinalakay nila ang hatian ng kita kung saan iminungkahi ni Murray ang isang 60-40 na pabor kay Fioravante. Bagamat nag-aalinlangan ay pumayag si Fioravante na pag-isipan ito. Habang naglalakad si Murray kasama ang mga bata upang ay patanggal ang mga kuto ng isa sa mga bata ay biglang nagkaroon ng banggaan ng dalawang sasakyan. Ang dalawang driver ay nagkasagutan at nagsisihan habang sumisigaw. Habang tumitindi ang tensyon ay dumating si Dovey, isang pulis patrol, para ayusin ang gulo ngunit nagpatuloy ang sagutan ng mga driver. Kumuha ng baseball bat ang isang driver nang hindi niya maintindihan ang pag-uusap ni Dovey at isang driver sa wikang Yiddish na agad naman pinigilan ni Dovey. Pagkatapos ay bumisita si Murray sa bahay ni Avatal upang ay patanggal ang kuto ng bata. Naitandaan siya ni Murray dahil binili niya dati ang libro ng yumaong asawa nito at naalala ang pagdalo sa Shiva. Habang pinag-uusapan ng problema sa kuto ay kinabahan si Murray na baka dapuan siya nito ngunit ipinaalam ni Avatal na hindi ito dumadapo sa mga lalaki. Samantala, naghanda si Fioravante ng isang Japanese flower arrangement at pumunta sa bahay ni Dr. Parker. Nagpalitan sila ng pagbati at pinag-usapan ang kanilang mga buhay. Inalok ni Dr. Parker si Fioravante ng alak at nabanggit nito na kasal siya sa isang mountain climber. Nag-enjoy sila sa musika at unti-unting naging mas malapit. Sinimulan ni Fioravante na isayaw siya at lalo pang tumindi ang kanilang koneksyon. Sa bahay ni Avatal, napaisip si Murray tungkol sa panandalian at mabilis na takbo ng buhay. Sinabi niya na sa mga panahon ng pagsubok, dapat subukan ng mga tao na humanap ng mas malalim na koneksyon at suporta, hindi lamang umaasa sa mga tradisyonal na pinagmumulan ng aliw tulad ng isang rabbi. Samantala, nagsimulang magtalik sina Dr. Parker at Fioravante. Tuluyang binaliwala ni Dr. Parker ang kanyang asawang si Claude. Kalaunan sa flower shop, pinag-usapan ni Murray at Fioravante ang kamakailang trabaho ni Fioravante. Naging mausisa si Murray tungkol sa arrangement at bayad. Iniabot ni Fioravante ang isang sobre na naglalaman ng kanyang kinita kasama ang karagdagang tip na ikinabilib ni Murray. Hinati nila ang pera kasama ang karagdagang tip dahil sambit ni Murray na kailangan ay may hati rin siya rito. Nagsimulang maghanap si Murray ng mas maraming kliyente para kay Fioravante na matagumpay naman niyang napapaligaya ang bawat babae habang naghihintay si Murray malapit sa lugar ng kanilang sesyon. Dahil sa kanilang gawain ay nakabili si Murray ng mga kasangkapan sa bahay at nagbigay ng pera sa mga bata na iniiwasang ipaliwanag ng direkta kung saan nanggaling ang pera habang si Fioravante ay iniipon ang pera. Naramdaman ni Fioravante ang pagkabagabag nang hindi niya makontak si Murray. Sa isang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang babaeng estranghero na nag-alok makipagkaibigan ngunit tinanggihan niya ito. Sa bahay ni Avatal, napansin ni Dovey ang presensya ni Murray nang makita niyang pumasok ito. Samantala, sa isang restaurant, inalala ni Dr. Parker ang kanyang karanasan kay Fioravante at ikinwento ito sa kaibigang si Selima na nagbiro at naglaro sa ideya ng pagkikita nila ni Fioravante ngunit nagdalawang isip si Dr. Parker sa ideyang ito. Bumisita si Murray kay Fioravante sa flower shop, dala ang balitang tumataas ang kanilang demand. Binanggit niya ang isang bagong mayamang kliyente at binigyang diin ang kahalagahan ng profesionalismo. Ipinahayag ni Fioravante ang kanyang pagkabalisa sa moralidad ng kanilang ginagawa ngunit pinakalma siya ni Murray at sinabing nakakatulong ito sa pagpapataas ng self-esteem. Iminungkahi ni Murray na pumili sila ng stage name at naging Virgil Howard si Fioravante, at si Murray naman ay nakakatawang pinili ang Dan Bongo. Dumating si Fioravante sa bahay ni Selima, ipinakilala ang sarili bilang Virgil. Pinapasok siya ni Selima habang humahanga sa kanyang hitsura at masayahing personalidad. Nagkaroon sila ng sandaling pag-uusap bago sumayaw sa tugtog ng tanggo. Pagkatapos ay nanood sila at nag-usap tungkol sa basketball.
Biniro siya ni Selima tungkol sa kanyang tangkad at galing sa sports. Huminto sandali si Selima upang sagutin ang tawag ni Dr. Parker na nagpapakita ng selos. Pinakalma niya ito at bumalik kay Fioravante at ipinahayag ang kanyang hilig sa tapang at misteryo. Natapos ang kanilang pagkikita sa hamon ni Selima kay Fioravante na yakapin ang kanyang di mapipigilang likas na ugali. Samantala, dinalaw ni Murray si Avatal sa bahay nito habang nagmamasa ng tinapay. Nag-uusap sila tungkol sa pangangailangan ng tao sa koneksyon at inilarawan ni Murray si Fioravante bilang isang tagapagpagaling. Nainganyo si Avatal at pumayag na makipagkita. Nagpaalam siya sa kanyang mga anak at sumama kay Murray sa isang taxi ngunit sinundan sila ni Dovey. Ibinahagi ni Avatal na bihira siyang lumabas ng Brooklyn maliban na lang kung bibisita siya sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Dumating sila sa pribadong lugar ni Fioravante kung saan nagpakilala sila sa isa't isa. Si Avatal ay umiwas makipagkamay dahil sa kanilang tradisyon at nagtanong kung Jewish ba si Fioravante. Matapos ang maikling usapan ay iniwan sila ni Murray upang mag-usap ng mas pribado. Iminungkahi ni Fioravante na mag-relax si Avatal, inalok siya ng tubig at binigyan ng espasyo upang maghanda para sa sesyon. Habang nagsisimula ang masahe, sa hindi inaasahan ay nagsimulang umiyak si Avatal. Inamin niya ang matinding lungkot na nararamdaman at ibinunyag na matagal nang walang yamakap o humawak sa kanya kahit bago pa pumanaw ang kanyang asawa. Pinakalma siya ni Fioravante, binigyan ng tisyo at tubig at tahimik na aynal-alayan. Samantala, pumunta si Dovey sa tindahan kung saan bumili si Murray ng kape at nagsimulang magtanong tungkol sa kanila. Maya-maya pa, kasama si Murray ay umalis si Avatal na halatang emosyonal na pinagbuksan naman ni Fioravante ng pinto ng kotse habang si Dovey ay pinagmamatyagan sila. Si Fioravante naman ay nagtungo sa isang lokal na tindahan kung saan kinausap siya ni Dovey na kunwaring nangangailangan ng tobero. Hindi halata pero nagbigay si Dovey ng babala habang kinukuha ang contact information ni Fioravante. Samantala, aksidenteng nakasalubong ni Dr. Parker si Fioravante sa isang bar. Nagsimula silang mag-usap habang nakaupo ang asawa ni Dr. Parker malapit sa kanila. Ibinunyag niya na kaarawan niya at magalang na binati siya ni Fioravante. Kinabukasan ay nakasalubong ni Dovey si Avigal na papunta sa lungsod para sa check-up ng doktor. Inalok siya ni Dovey ng sakay ngunit tumanggi si Avigal at mas pinili ang sumakay ng tren. Ipinahayag ni Dovey ang nararamdaman niya para kay Avigal ngunit sinabi ni Avigal na kailangan niya ng oras upang maghilom bilang isang balo bago siya tuluyang umalis. Bumisita si Avigal sa lugar ni Fioravante bago ang kanyang appointment. Nagbonding sila sa pamamagitan ng mga libro at alaala ng pamilya habang naghahanda si Fioravante ng isang pagkain. Nagbalik tanaw si Avigal tungkol sa kanyang nakaraan, ibinahagi ang kanyang mga personal na saloobin tungkol sa yumaong asawa at ipinakita ang kanyang galing sa pag-aalis ng tinik ng isda. Naging mas malalim ang kanilang pag-uusap tungkol sa kalungkutan, kanilang mga kwento ng buhay at ang mga buhay na kanilang pinagdadaanan. Samantala, si Murray ay naglalaro ng baseball kasama ang kanyang mga apo ngunit lihim siyang sinusubaybayan ni Dovey kasama ang isa pang lalaki. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga misteryosong gawain ni Murray ngunit naputol ang kanilang usapan ng tamaan ng ligaw na bola ng baseball ang kasama ni Dovey. Samantala, nagkaroon ng mas pribadong sandali sina Fioravante at Dr. Parker. Bago siya umalis ay nagpahiwatig si Dr. Parker ng pagnanais para sa higit pa at binanggit ang plano para sa isang Menot Royce. Sinabi ni Fioravante na si Murray ang kausapin niya tungkol dito bago niya kinuha ang piraso ng tsokolate na inialok ni Dr. Parker at tahimik na umalis. Kalaunan ay nakatingin si Fioravante sa isang carousel at nahalina sa presensya ni Avigal nang sila ay dumating kasama ang kanyang mga anak. Nakihalubilo si Murray sa mga anak ni Avigal at sinubukang turuan sila ng baseball kahit tila wala silang interes. Tinabihan ni Avigal si Fioravante sa isang bench at ipinahayag ang kanyang kasabikan na muling makita siya. Inalok siya ni Fioravante ng isang bulaklak na higit pang nagpapatibay sa kanilang koneksyon. Samantala, patuloy na tinuturuan ni Murray ng baseball ang mga anak ni Avigal na nagdadala ng tawa at tiyaga sa aktibidad. Kalaunan, nagkaroon ng mas pribadong sandali sina Fioravante at Avigal kung saan hinangaan ni Fioravante ang kagandahan ni Avigal. Inalis niya ang suot nitong wig na inihayag ang tunay nitong buhok. Naghalikan sila na simbolo ng lumalalim nilang koneksyon. Samantala, naghahanda sina Dr. Parker at Selima para sa isang pagkikita kay Fioravante sabik na hinihintay ang kanyang pagdating habang kinakausap sa telepono si Murray tungkol dito. Kalaunan ay dinakip si Murray ng isang grupo ng mga orthodox na lalaki na pinangunahan ni Dovey na inakusahan siya ng immoral na kilos kaugnay kay Avigal na isang iginagalang na balo sa kanilang komunidad. Binalaan ni Avigal si Fioravante tungkol kay Dovey na hinahabol si Murray. Ibinunyag din niya ang malakas na damdamin ni Dovey para sa kanya.
Nabahala si Fioravante at sinuri ang bahay ni Murray kung saan sinabi ng kasama sa bahay ni Murray na si Ethela na hindi pa ito nakakauwi. Nakipag-ugnayan si Fioravante sa isang abogado, si Saul, na pumayag na tumulong. Samantala, sinagot ni Dovie ang tawag ni Ethela kay Murray na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila. Dinala si Murray sa isang Jewish court kung saan ay nandoon na si Saul na naghihintay. Sa parehong oras ay dumating si Fioravante sa lugar ni na Dr. Parker at Selima na malugod siyang tinanggap sa isang pribadong sitwasyon. Tinanong si Murray ng mga rabay tungkol sa kanyang kilos at moralidad. Dinepensahan siya ni Saul gamit ang mga sinaunang batas habang kinakabahang nilalabanan ni Murray ang mga akusasyon. Nagkaroon ng masalimuot at pribadong tagpo sa pagitan ni na Dr. Parker, Selima at Fioravante. Habang nagsimula ito ng masaya ay naging emosyonal si Fioravante, hindi lubos na makibahagi sa sitwasyon. Napagtanto ni na Selima at Dr. Parker na umiibig siya at sa kabila ng kanilang sitwasyon ay ipinahayag ng mga babae ang kanilang pag-unawa at kasiyahan para sa kanya. Samantala, nagtungo si Abigail sa Jewish court at hinarap ang isang religious council matapos niyang sabihin na linabag niya ang mga batas ng kahinhinan sa pamamagitan ng paglantad ng kanyang buhok at pagpayag na hawakan ng isang lalaki ang kanyang likod. Umamin siya sa kanyang ginawa, hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa matinding kalungkutan. Umalis siya at naiwan ng mga hukom at tagapakinig sa malalim na pag-iisip. Kalaunan ay inamin ni Dovie ang kanyang pagmamahal kay Abigail habang hinahatid siya patungo kay Fioravante. Panyanatag siya ni Avatal at sinabing hindi niya kailanman itinanggi ang pagmamahal niya rito na nagdulot ng isang mapait ngunit matamis na sandali sa pagitan nila. Pagkatapos ay binisita ni Abigail si Fioravante upang magpaalam, tinanggap ang katotohanan ang pag-ibig ay madalas na may kasamang sakit. Naghiwalay sila ng may paggalang at hindi ipinahayag na pagmamahal habang sina Dovie at Fioravante ay nag-usap ng lalaki sa lalaki. Habang iniisip ni Fioravante ang kanyang paglalakbay at ang mga relasyong nabuo niya ay nagbahagi sila ni Murray ng isang simpleng sandali sa isang kafe. Habang naroon ay nakilala nila ang isang kaakit-akit na babae na nagbiro at nakipagpalitan ng masasayang salita kay Fioravante. Si Murray na laging mapanghimasok ay nagbitiw ng pahiwatig tungkol sa mga bagong posibilidad. Umalis ang babae at naiwan si Fioravante na nakangiti na may dalang pakiramdam ng pag-asa.